Hello po sa inyong lahat. Ako ang inyong tagapaglingkod na si Deji Chen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bago po tayo mag-umpisa ng magbasa po ng Bible na po ito mula sa aklat ng Genesis, chapter 39 na po tayo, ay tayo muna po manalangin at samahan niyo po ako. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespass as we forgive those who trespass against us. And let us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever and ever. Amen. At ibinaba ni Jose sa Ehipto at ibinili siya ni Potiphar, puni ni Faraon, na kapatid na kapitan ng bantay na lalaking taga-Ehipto sa kamay ng mga Ismaelita na nagdala sa kanya roon. At ang Panginoon ay suma kay Jose at naging lalaking mapalad at siya ay nasa bahay ng kanyang Panginoon na taga-Ehipto. At nakita ng kanyang Panginoon na ang Panginoon ay sumasa kanya at ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon sa kanyang kamay. At nakasumpong si Jose ng biyaya sa kanyang paningin at pinaglingkuran niya siya at sa kanyang pinamahalan niya ang bahay at ang lahat niyang tinatangkilik ay isina sa kanyang kamay. At nangyari na mula sa panahon na siya ay pamahalain sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang itinatangkilik ay ipinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga-Ehipto yaon dahil kay Jose. At ang pagpapala ng Panginoon ay lahat ng kanyang itinatangkilik sa bahay at sa parang. At kanyang ipinamahala ang lahat ng kanyang itinatangkilik sa kamay ni Jose at hindi siya nakikialam ng anumang kanya, liban sa tinapay na kanyang kinakain at si Jose ay may magandang pagmumukha at ang kahali-halina. At nangyaring pagkatapos ng mga bagay na ito at tinitigan si Jose ng asawang kanyang Panginoon at sinabi, "Sipingan mo ako." Natapwat siya ay tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, "Narito ang aking Panginoon ay hindi nakikialam sa akin tungkol sa nasa bahay at lahat ng kanyang itinatangkilik ay ipinamahala na sa aking kamay. Walang sino man dakila kaysa akin sa bahay na ito, walang ipinagkait sa akin anumang bagay, kundi ikaw lamang sapagkat ikaw ang kanyang asawa. Paano ngang aking magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos?" At nangyari na nakikiusap man siya ay kay Jose araw-araw ay hindi nakikinig sa kanya na siya'y isipingan o pakisamahan. At nangyari ng panahong ito na siya'y pumasok sa bahay upang gawin niya ang kanyang gawain at walang sino man sa mga tao sa bahay doon sa loob. At siya'y pinigilan niya sa kanyang suot na isinasabi, "Sipingan mo ako." At iniwan niya ang kanyang suot sa kamay niya at tumakas at lumabas. At nangyari na pagkakita niyang iniwan ang kanyang suot sa kamay niya at tumakas sa labas, na siya ay tumawag ng mga tao sa kanyang bahay at sinalita sa kanila na isinasabi, "Tingnan ninyo na dinalhan niya tayo ng isang Hebreo upang tayo'y tuyain. Pinasok niya ako upang ako'y sipingan at ako'y nangihiyaw ng malakas." At nangyari nang marinig niyang ako'y nagtaas ng tinig at naghihiyaw, na iniwan ang kanyang suot sa aking siping at tumakas at lumabas. At kanyang iningatan ang suot niya sa kanyang siping hanggang sa umuwi ang kanyang Panginoon sa kanyang bahay. At sinalita niya sa kanya ng ayon sa mga salitang ito at sinasabi, "Pinasok ako ng aliping Hebreo na iyong dinala sa atin upang tuyain ako." At
Nangyari na sapagkat nagtaas ako ng aking tinig at ako'y naghihiyaw, ang kanyang iniwan ang suot niya sa aking siping at tumakas sa labas. At nangyari na pagkarinig ng kanyang Panginoon ng mga salita na sinalita sa kanyang asawa na sinasabi, ganito paraan ang ginawa sa akin ng iyong alipin, ay nag-alam ang kanyang galit. At dinala ng kanyang Panginoon si Jose at inilagay sa bilangguan sa adakong pinagkukulungan ng mga bilanggo ng hari, at siya'y natira roon sa bilangguan. Tatapat ang Panginoon ay suma kay Jose at ikinawad sa kanya ang awa at ipinagkalooban ng biyaya sa paningin ng katiwala sa bilangguan. At ipinamahala ng katiwala sa bilangguan sa mga kamay ni Jose ang lahat na ibilanggo na nasa bilangguan, at ang lahat ng ginagawa roon ay siya ang gumagawa. Hindi tinitingnan ng katiwala ng bilangguan ang anumang bagay na nasa kanyang kamay, sapagkat ang Panginoon suma kay Jose, at ang kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon. Yan po ang mga hinahatid ng balita mula sa aklat ng Genesis. 39 na po iyan po. Ay sana po naunawaan niyo po ang mga sinasabi at nakasaad dito po sa aklat na po ito. At ito nga po ay yung mga sinasaad dito mula sa aklat na ito ay